Ito si Gringo Unasan, walang ginawa to kundi magkudita. Walang ginawa to kundi magrebelyon. Ito ang dating Trillanes, kaya lang ito matalino to, si Trillanes. Ganun din para si Bobol Lipunan din nung pinanganak yun, naiwan sa sinapupunan ng nanay niya yung utak niya. So ayan. Kaya ayan mga bossing, pero ngayon nagbago na talaga si Gringo Unasan. Alam mo ba, sa sobrang tapang nito ni Gringo, yung pinsan ko diyan pinangalan. Kaya tawag ko sa pinsan ko, "Hoy Gringo." Tuwan-tuwa ako mga bossing kapag tinatawag ko yung pinsan ko kasi sigan-siga eh. Gringo, halika nga. Yung pinsan ko na yung bakla. Puta siya daw si Gringa. Kuya, si Gringa ako. Ang ganda ng pangalan niya, Gringo. Gringo, halika. Paglapit sa'yo, puta ragis yan, nakadamit pambabaeng hayop. Hindi, matino naman yan. Matino na si Gringo ngayon. Sinasabi ko lang, it's just odd and ironic. Talagang nagbago na rin ang landscape ng politika sa Pilipinas. Kasi yung mga dating rebelde, sila na ngayon nanawagan na maging united ang Pilipinas. So medyo sabi ko nga, natuwa ako kasi ang ganda-ganda nung ano niya dito. Napakaganda nung kanyang mensahe dito. Ang sinasabi nga niya dito is PRRD and PBBM, kayo ang kumbaga sa history ng politika sa Pilipinas, kayo yung pinaka big time. Kayo yung pinakasikat, kayo yung pinakamalakas. Kaya dapat walang mangyayari dyan sa mga yan ninyo. Kasi mahihirapan lang ang mga Pilipino. Kita nyo nangyayari ngayon. Nag-away-away na. Hindi naman kayo, yung mga supporter nyo. Tas dahil dyan sa awayan nyo, Gringo, PRRD at PBBM, dahil dyan sa inyong bangayan, ang punot dulo naman kasi taratadong pinsa mo, BBM eh. Yan si Tambaloslos eh. Pero dahil sa ginagawa nyo, tingnan nyo ang social media, puta. Yung mga pinklawan, buhay na buhay sila. Tingnan nyo si Guanzon, yung Facebook niya sumasabog sa engagement. Kasi nga, putya, ang nakikinabang dito sa bangayan na ito, mga bossing, yung mga dirin-diri tayo ng mga dilawan tae. Kaya ayan mga bossing, yan yung sinasabi ko na medyo ayusin natin. But kailangan pa din i-address ng presidente natin yung mga issues such as yung mga sinabi ni PRD. Hindi natin pwedeng kalimutan yun. Tinawag kang bangag tapos ganun-ganun na lang yun. Diba? Dapat patunayan mo rin sa sarili mo at sa amin lahat na hindi ka bangag. Ipakita mo na putya karapat-dapat ka pang maging leader ng Pilipinas dahil hindi ka bangag. But anyways mga bossing, kung mapapansin ninyo ang social media ngayon, medyo buhay na naman yung mga dilawang ebak. Nagkalat na naman sila sa mga comment section. Tapos kung makikita mo si Lenny Lugaw, pati yung pagpunta niya sa ibang bansa, ewan ko kung anong gagawin nung luka-luka na yun doon. Binabalita pa ngayon ng social media. Sa sobrang mga awayan na to, ayan na, yung mga kinamumuhian natin mga dilawang ebak, lumalabas na naman sila. Pero sa totoo lang, mas malala ito itong administrasyon ngayon kaysa nung administrasyon ni Pinoy. Mas malala ito. Kasi nung panahon ni Pinoy, yung mga tao galit lang kay Pinoy. Putya, sa panahon ngayon, yung mga tao galit sa kanilang lahat. Katulad nito ni Rodrigo Carino na dilawang tae. Wala na sa katinuan si Digong nyo. Gumawa na lang siya ng issue at gulo para mapagtakpan ang mga baho. Ano bang baho? Saan ka ba nakatira sa inidoro nila? Ba't alam mo yung baho? Pag nagpa-flash ba sila ng tae nila sa mukha mo pumupunta? Ba't alam mo yung baho? At saka pagka may baho, dapat ano yung baho na yun? Baka mamaya, sabi ko nga sa inyo, wag kang nagsasalita tungkol sa baho, Rodrigo Carino. Kasi ang bibig malapit sa ilong, baka yung bahong sinasabi mo, yung hininga mo yun, naaamoy mo ha. Apakalamit ng bibig mo sa ilong.
Ayan oo, naamoy mo na kagad yung hininga mo. Baka hindi naman baho ng Duterte yung naamoy mo, baka yung hininga mo lang. Ayan ang sinasabi ko. Huwag kayong pupunta kay Busdada nang wala kayong dalang bala. Dahil babalik sa mga pagmumukha nyo yan. Rodrigo Carino. Rodrigo ha. Huwag ka magsalita ng humihinga ka. Pag nagsalita ka, pahigop para hindi mo naamoy yung hininga mo. Ganon. Ganon. Pag nagsalita ka, pahigop para hindi mo naamoy yung hininga mong mabantot. Ayos ba? Ano sa inyo? Huwag kayong pupunta dito na akala nyo may mga baong kayong mga pasabog. Sige, pakinggan natin mga bossing itong panawagan ni Gringo Honasan. Napakahusay nito. Panawagan si dating Senador Gringo Honasan kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Sa isang video message, umapela ang dating senador sa dalawang pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ex-President Joseph Erap Estrada. Dito anya pag-usapan ng apat na pangulo kung ano ang kanila. Huwag nyo na isama si Erap. Hindi. Masabi sa inyo. Pag nagsalitaan ng ganun yan, wala na, magulo yan. Ha? Ano? Pagkagaganon yung mga yan. Pag bahala kayo, di tayo magkaintindihan, aalis na yung mga yan. Okay na yon si PRD, si Gloria, si BBM. Huwag niya isama si Erap. Wala na si Erap, di na nga makaano yan eh. What's up, mga boss? Hindi pa umiinom si Erap, parang lasing na. Hindi nyo maiintindihan yan. Kaya kung ako sa inyo, si Gloria, si FBR, patay na eh. Sama nyo na si Enrile. Baka magkalat pa yan sa dagat nung pupulutin niya, sabi ni Marsky. Baka magkalat pa yan sa dagat para linisin niya yung dagat. Hindi, totoo to. Huwag nyo na isama si Erap, mahirap na maintindihan niya. Kaya kayo mag-uusap-usap para magkaintindihan kayo. Tatanungin ngayon ni Gringo, no? Nandun si Gringo. So, dating President Erap, anong masasabi mo? Ay, naman yan. Sa amin dun eh. Patay tayo dyan, wala na. Lalo magkakagulo. Pagpahingayin nyo na si Erap, i-text na lang niya kamo. I-text na lang niya. Tama, mag-usap na lang si Erap at saka si Enrile, pag-usapan nila mga kaibigan nila mga dinosaur. Tama yan sinabi mo, tama yan. Tama si na lang, yung tatlo na lang, okay na yun. Si Erap, na yan, pass na yan. Nilang mga plano at kung paano sosolusyonan ang problema ng Pilipinas. I raise my voice to call for sobriety and calm between our two great leaders, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Duterte. We respectfully and humbly appeal to President Marcos Jr. to extend the hand of unity. Tama. Alam mo, PBBM, ikaw naman yung tatay natin eh. Ikaw na yung mag-extend ng hand of unity kay PRD. Ganito lang naman kasi yan. Ang punot dulo lang naman kasi BBM, yung pinsang mong matasang pangarap sa buhay. Ikaw naman BBM, nanalo ka ng presidente. Yung mga anak mo, bayaan mo silang maghirap. Kung magiging presidente sila balang araw, manalo sila sa demokrasya, di maganda. Pabayaan mong iboto sila ng tao. Sabihan mo yung mga anak mo na galingan o gusto nyo rin maging presidente. Galingan nyo rin, ganun. Paano magiging presidente ng normal yung mga anak mo ang gulo-gulo nyo. Dahil dyan sa ginagawa nyo kabulastugan na yan, yung mga dilawan, mananalo pa yan sa 2020 pa. Tandaan nyo yan. 2025 at saka 2028, balikan lahat ng mga natutulog na mga dilawan dyan sa Senado. To former President Duterte at isama na po natin
ang mga dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada. 4 great leaders in one room, our most senior statesmen, away from the prying eyes of the media. A personal meeting among 4 concerned Filipinos, all wanting nothing but what is best for the country. Napakaganda po nitong larawan na papawi sa pangamba at mabibigay ng inspirasyon sa ating mamamayan. Umaasa naman si Honasan na mabibigyang katuparan ang kanyang panawagan upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Sana ay mapakinggan at mapagbigyan ang ating hiling. We are better off united than divided. So together with our leaders, let us continue to dream hard, pray hard, and work hard